Dahil lang siguro sa sobrang bibigat ng mga kinakarga dito sa hauling nila mama ay nasira na rin. Ang nasira pala dito yung rayos niya yung pinaglalagyan ng gulong. Kaya naman nandito kami sa shop ng aming kapatid upang ito ipaltan. Kasi nga kompleto dito at nandito na rin yung mga gamit na di kuryente. Kaso ang malala, hindi kami marunong mag-operate itong machine na to na pinaglalagyan ng gulong para tagkalin yung pinakang goma niya. Kasi nga wala dito si Kuya Chad yung asawa ni Ate Lisa, yun na nag-aasikaso ng machine na to kapag may mga gantong ginagawa. May idea naman to kuya ko kung paano paganahin to kaya wag kayo magalala kung baka masira to. Matagal-tagal din pala bago niya natanggal ang interior na yan dyan sa pinakang gulong. Ang malala pa nga dito dahil sobrang dami na rin na naputol ng mga rayos ay naapektuhan na rin tong pinakang goma sa loob. Buti na nga lang din hindi pa masyadong kalakihan ng kanyang butas so pwede palagyan ng goma o yung tatawag na pagbo-vulcanize. Habang nga kami ay busy dito ay busy din ng ate ko at saka yung friend niya na nagagawa ng kanilang mga pan-design. Ibenta niya pala yan at pwede na rin kayong umorder. At dito naman nga dahil naayos na yung pinakang interior niya, ang gagawin naman ng kuya ko ay papalitan ito ng pinakang rim. Pansamantala na pala muna to habang hindi pa napapalitan ng bago kasi bibilan daw to ng bagong mga rayos at aayusin ulit. Disalign pala to o natagtal sa pagkakaalain yung mga rayos niya kaya naman nagdulot ng pagkasira. Natagkal na nga niya yun dyan at ito naman pinakang panlabas sa goma ang kanyang i-check kung mayroon ba mga butas. Nung tatagkalin na nga to pinakang rim ay hindi alam kung paano to pabukahin at hindi alam kung paano taggalin. Di na nga rin ako lumambit dyan baka nangangain to ng bano. Buti na lang to the rescue si Ate Lisa para tagkalin niya kasi siya may alam kung paano paganahin niya. Maya-maya nga rin ay dumating na rin tong aking kapatid at aking pamangkin na galing school dahil hapon na rin. Medyo malayo-layo rin pala dito yung kanila pinapasokang school kaya kailangan pa nila mag-tricycle para makapunta doon. Balik nga tayo dito sa aming ginagawa at tatagkal na rin yung pinakang rim dyan sa pinakang salangan ng makina. Gagawin naman niya ngayon ay bubulkanize siyang butas na nakita namin kanina kasi gawayan doon sa mga rayos ng mga natagkal. Pinusponsa lang yan dyan para matuyo at tinlagyan na rin itong parang glue. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero yun yung pandikit sa pinakang goma. Pagkatapos nga malagyan niya parang glue ay ilalagyan na rin ito parang bilog na goma na pinakang ididikit dyan para matagkal yung butas o matakpan yung butas. Pagkatapos nga malagyan yung goma na yan ay pinagulong-gulungan lang yan parang pangkat ng pizza. Hindi ko alam kung anong tawag dyan pero parang yung pangkat ng pizza, diba? Para siguro mas dumikit yung pinakang goma kaya ginaganyan yan. Yung nakikita ko nga sa mga ibang vulcanizing ay pinapasok yan na mainit na bakal para mas dumikit yan. Pang kotse pala yung nalagay dyan kasi wala namang available na pang motor. Hindi nga namin alam kung magiging okay ba yan. Ito pala yung rim na pansamantala niyang ikakabit. Ilalagay na rin yan yung pinakang flap o yung pansapin doon sa pinakang goma ng gulong. Medyo nahirapan ulit sa pagkakabit niyan kasi mahirap yan tagkalin at ikabit. Buti nila matyaga tong kuya ko sa pagkakabit ng mga ganyan kasi hilig naman talaga niya yung paggagawa ng motor. Habang nga may ginagawa dito ay nakatingin ng batang to na lagi kong inaasay na sinasabihan ko ng kalbo. Kasi nga kukunti yung buhok tapos yun din talaga yung tawag sa kanya. Maya-maya nga rin dumating na itong asawa ni Ate Lisa. Siya pala yung nag-ooperate ng machine na to para gumana. At siya na rin na nagpapalit ng mga gulong kapag may tumitigil ng mga customer. Kaya pala nahihirapan dyan si kuya magbalik niyang pinakapanlabas sa gulong kasi walang langis kaya lilangisan ni Kuya Chad. Kaya nga ayun mamaya-maya inikabit na rin at ilagay na rin ng hangin o binumbahan na. Kaso kaya pala walang pumapasok na hangin doon sa gulong kasi nakapatay yung switch. Kaya nga binuhay ni Kuya Chad yung pinakang switch niya para magkaroon ng hangin yung pinakang tangke. Medyo didilim na rin talaga nung natapos kami kasi hapon na rin talaga kami nagsimula. Kaya nga dito kinabit na rin ng kuya ko itong gulong. Yun lang, kung mapapadpad nga kayo sa may lugar na to ay dito kayo bumili ng gulong at magpagawa.